Alright mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating mga reaction at pag-aanalisa at pagbibigay ng komento dito sa pinakabagong panghaharas ng China kung saan mga tol, tatlong mga Pilipinong mangingisda ang sugatan. Samahan ninyo ako mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So manonood naman tayo sa ibang report naman mga tol, pero ito'y tungkol pa rin no, sa nangyaring panghaharas o pangwawater cannon ng China Coast Guard dito sa mga bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon nga rito sa report mga tol, kung dati puro pananakot ang ginagawa ng China, ngayon tuluyan nang nauwi sa tahasang karahasan ang mga aksyon ng China Coast Guard laban sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Wala namang ibang kaya to mga tol, itong mga China Coast Guard na to. Wala naman silang ibang kaya kundi yung mga may hina lang eh. Pero kapag sobrang malalaking bansa na rin mga tol, yung tipong katapat nila, wala, urong buntot naman din tong mga to eh. Anyway, bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung ikaw ay nanonood sa ating FB page, huwag mong kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. At pag-usapan natin mga tol, ano nga ba ang sanhi o ano nga ba ang dahilan kung bakit ginaganito tayo o bakit nagagawa ng China to sa atin mga tol, no? Pag-usapan natin yan, samahan ninyo ako, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Kung dati pananakot lamang ang ginagawa ng Chinese Coast Guard o CCG sa mga Pilipinong mangingisda sa mga bahurang nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na inaangkin ng China, ngayon ay direkta na silang binomba ng water cannon. Tila ba hindi na gumagana yung isip nila, no? Tila ba hindi na sila nag-iisip na what if may mapahamak, what if may masawi? Na tila baga hindi na nila sinasaalang-alang yung safety o yung seguridad mga tol ng mga ordinaryong tao. 'Di ba? Kasi yun ang yun ang purpose ng Coast Guard eh, 'di ba? Bukod sa binabantayan mo yung coastal line mo, yung coastline mo, which is hindi na nga nila ginagawa dahil napakalayo na nila dun sa coastline nila, dapat mga tol, ang pangunahing ginagawa niyan is pagpoprotekta din doon sa mga ordinaryong mangingisda. Tutulungan nila kapag napapahamak o kaya nagkakaroon ng emergency, tutulungan nila. Ang problema mga tol, tila sila pa ang gumagawa ng ikakapahamak ng mga tao. Pero mo, water cannon mo ba naman yung mga maliliit na bangka? Gaya ng mga ginagawa sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Tignan mo kung gaano kaliit lang yung bangkang yan. Na tipong pag winater cannon talagang masisira yan. Kung yung mga bakal nga na nasa sasakyan mismo ng Coast Guard natin, yumuyupi di ba? Yung mga railings, di ba? Yumuyupi. Nababasag yung mga bintana. Ito pa naman, patamaan mo ba naman yung mismong maliliit na bangka? Kaya nga dito makikita mo mga tol, na talagang iba ang uri, ibang ugali mga tol. Meron tong mga to, etong mga Chequan to. Hindi sa nilalahat ko mga tol, lahat ng Chinese, hindi sa nilalahat natin. Eto lang, etong particular mga kapatid, lalo-lalo na yung mga sakay nitong China Coast Guard na to. Diba? Sad to say, hindi yan kukundinahin ng kanilang gobyerno. Ipagtatanggol pa nila yan. Diba? Tatlong Pilipinong mangingisda ang nasugatan matapos i-water cannon ng mga barko ng CCG ang kanilang mga bangkang pangisda at magsagawa pa ng dangerous maneuver. Biruin mo, eto mga civilian to Hindi yan nagpunta dyan para makipag-away sa kanila. Ibig sabihin mga tol, walang threat yan dahil unang-una napakaliliit na mga bangkang yan para katakutan nila. Kaya nga mga tol, OA na eh. Diba? Sobrang overacting na mga tol yung ginawa nilang pang water cannon doon sa mga maliliit na mangingisda. Sobrang OA nung reaction nila, overreaction na sila doon mga tol. 'Di ba naghahanap buhay lang yung mga yon. Pangkain lang din ng pamilya nila. Naku po. Napinsala din ang dalawa sa mga bangka. Ang isa ay napuno pa ng tubig. Mabuti na lamang at hindi ito lumubog. Naglunsad din ang mga CCG ng mga Rigid Hull Inflatable Boat o RIB para putulin ang mga angkla ng mga bangkang nangingisda. They were subjected to water cannon attack and dangerous blocking maneuver. This was done by China Coast Guard 21559 and 21562. Tingnan natin mga tol kung makakarinig ba tayo rito ng pagtatanggol mula sa mga nagsasabing pro-Filipino pero todo tanggol sa China.
'Di ba? Hindi daw inaano lang daw nila, ang pinupush daw nila is magkaroon tayo ng maayos na ugnayan, China at saka Pilipinas. O yan, no, ngayon na masasabi nila, yung mga mismong kababayan nila sinasaktan na nitong mga Chequong pinagtatanggol nila. They also highlighted the fact that these China Coast Guard vessels launched their Regent Hal inflatable boats with intention of cutting their anchor lines nung nakatali sila, no, sa loob ng bahura ng Sabina Shoal. And it is important for us to mention that what the Chinese Coast Guard did basically endangered, no, the safety of our Filipino fishermen. Dahil alam ng mga kasama natin sa media, sa board, the Coast Guard vessel, napakangit ang panahon ngayon, and having anchor lines is very important for you to sustain your fishing expedition. O, alam din ng mga media, syempre nandiyan sila eh, hindi maganda ang panahon. So nakaangkla etong mga mangingisda na to bilang protection din nila para hindi sila tangayin ng malakas na agos ng tubig kung saan-saan at para masagawa nila ng maayos yung kanilang mga pangingisda. Kaso etong mga salbahing inchik na to mga tol, pinagpuputol nila mga tol yung mga angkla nitong mga mangingisdang to. Very dangerous yun mga tol. Dahil nga sa hindi magandang panahon, malakas ang agos, malakas ang alon, pwede silang tangayin yan dahil nga hindi sila nakaangkla eh. Biruin mo, winater cannon na nga nila mga tol, pinutol pa nila yung protection. Grabe. Bang klase. Anong ginagawa na lang natin? Eto, report. Nalalaman natin, nagbibigay tayo ng reaksyon, komentaryo, mga tol. Anong dahilan? Dahil nga mga tol yan sa isang matinding korupsyon dito sa ating bansa. Bakit natin dinadama yung korupsyon? Kasi kung hindi malakas sana ang korupsyon dito sa Pilipinas, mga tol, unang-una malalaki sana mga bangka natin o baka marami tayong barko. Tama? At saka etong mga mangingisdang to, mga tol, hindi sana sila ganyan. Dahil hindi tayo binubuli ng ibang bansa tulad nitong China kung malakas sana yung depensa natin. So malaya sanang nakakapangisda yung ating mga mangingisda. Hindi sa sinasabi ko dapat may malalaking bangka sila. Hindi. Hindi yun. Wala sanang nambubulas sa atin mga tol. O tignan nyo yung ibang bansa, wala tayong nababalitaang ganito, di ba? Kung meron man mga tol, yung kanilang mga Coast Guard talagang winawas-iwas papalayo yung China Coast Guard. Kasi itong China Coast Guard, mahilig talaga sila manakop eh. Mahilig talaga sila mang-angkin. Ugali na talaga nila yon, pero hindi sila umuubra sa ibang bansa. Dito lang nila sa Pilipinas nagagawa yan. Nangyari ito noong Biyernes sa Escoda o Sabina Shoal habang nangingisda sa lugar ang nasa 20 bangkang pangisda. 75 nautical miles lamang ang layo ng bahura mula sa Palawan. O, biruin mo 75 nautical miles lang mga tol ang layo mula sa Palawan. Tanong, teritoryo pa ba ng Pilipinas yun? Pasok pa ba yun sa EEZ natin? Oo naman, meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone eh. O, take note 200 nautical miles exclusive. Doon pa lang sa word na exclusive, alam mo na eh. Diba? Eksklusibo lang yan sa atin. Pero tingnan mo naman, 75 nautical miles lang tong mga mangingisda natin. Mga tol, wina-water cannon na. Agad namang Grabe. isda. 75 nautical miles lamang ang layo ng bahura mula sa Palawan. Agad namang humingi ng saklolo ang mga mangingisda sa Philippine Coast Guard. Ngunit maging ang mga barko ng PCG ay hinaras din. O, di ba? Pati yung mga Coast Guard natin, mga tol, di nakaligtas. Kahit madilim, lumapit ang mga Chinese Coast Guard para harangin ang mga barko ng PCG na tutulong sa mga mangingisda. While we were en route, no, to a rendezvous para i-meet up ang ating mga Filipino fishing boats to provide the medical assistance, ang ating pong barko sa Philippine Coast Guard ay hindi rin nakaligtas sa dangerous maneuvering ng China Coast Guard 21559, 5204 and 21562. Dahil sa gitna ng kadiliman, no, kagabi, they came as close as 35 yards, no, to block the Philippine Coast Guard in proceeding to the location of the Filipino fishermen. Sabado ng umaga, narating ng mga barko ng PCG ang lugar at agad nilapatan ng paunang lunas ang mga bugbog at galos na natamo ng mga mangingisda. Marami ko nababasa sa comment na anong ginagawa natin, ba't di natin pinapalagan? Ito, paulit-ulit ko na rin in-explain yan mga tol. Hindi natin sila magawang palagan kasi makukulata tayo eh. Alam niyo yun, gustong-gusto ng palagan yan mga tol, sa totoo lang. Parang ganito lang oh. Para at least mas maisip ninyo. Halimbawa, mapasangkot ka sa trouble. Diba? Merong naghahamon sa'yo, one-on-one daw kayo. Pero alam mo mga tol, ikaw wala kang backup, sila ang dami nila. Kapag ikaw pumalag at nakita nung mga kasama nila na bubugbog mo na yung kakampi nila mga tol, pagtutulungan ka na niya mga yan. So ganun din yung kalagayan natin mga tol.
Kayang-kaya nating palagan yung mga barko nila mga tol. Sa totoo lang nga kayang-kaya nating palagan. Pero alam natin kung gaano sila karami. At pag ginawa natin yun mga tol, magkakaroon sila ng dahilan para lumusob na lahat. At makukulata tayo dyan. Delikado lalo yun mga tol. Kaya hanggat maaari, etong ating mga Coast Guard ay nagpapaka-professional. Alam mo yun, kinakain na lamang nila yung ego nila. Mas iniisip nila yung kapakanan ng ating bansa kaysa sa kapakanan nila. Kahit na makarinig sila ng mga panlalait mula sa mga Pilipinong hindi nakakaunawa ng sitwasyon, kahit nasabihan sila ng paulit-ulit na duwag kayo, hindi nila gagawing pumalag para din sa atin. Hindi na natin kailangan magpasalamat kasi maraming mga Pilipino hindi nauunawaan yun. Ito lang ang meron sila eh. 'Di ba? Naglilingkod sila sa isang gobyernong kurakot eh. O 'di ba? Ito lang ang meron sila eh. Ayon sa PCG, ito ang unang pagkakataong tinarget na mismo ng mga Chinese ang mga mangingisda. This is not the first time that they were subjected to water cannon. No? But again, ito lamang ang unang pagkakataon na directly hit the boats of our Filipino fishing boats. Because before, ang ginagawa lamang ng China's Coast Guard is, kumbaga, tinatakot lang ang ating mga mangingisdang Pilipino for them to be threatened and intimidated to continue their fishing. Pero ang hindi natin maiiwasan, kapag merong mangingisda, mga tol, na napikon, may dala-dala pala at bigla na lang namana dyan ng isang Coast Guard nila. Naku po, ewan na lang natin mga tol kasi syempre mga tao rin to mga to. Diba? Hindi yan trained katulad ng mga Coast Guard natin na meron silang maximum tolerance. Ito mga mangingisda natin. Once dyan mga tol, merong isang mangingisda na talagang pumalag. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Chinese Coast Guard na gumawa sila ng hakbang sa pagkontrol laban sa ilang sasakyang pangdagat ng Pilipinas. Wow. Alinsunod umano sa umiiral na batas at regulasyon ng China. Wow. Batas ng China, regulasyon ng China. Pero yan ay labag mga tol sa international law. Labag yan mga kapatid sa lahat. No, sa kanila lang. Ang mga barko ng Pilipinas ay sadya umanong pumasok sa katubigan malapit sa Shanbinjiao sa Nansha Kundao ng China sa ilalim ng palusot ng pangingisda. Mariin namang kinundina ng PCG ang panibagong marahas na hakbang na ito ng China na naglagay sa panganib sa buhay ng mga Pilipinong mangingisda. Pinakadelikado dito is yung kaligtasan ng ating mangingisda dahil yung bangkang sinasakyan nila, this is just an indigenous wooden boat. No? So try to imagine, etong mga bangka na gamit nila na pangisdaan ay gawa lamang sa kahoy, and you can just saw from the video the very powerful blast of water na lumabas dito sa water cannon nila. There's a possibility na lumubog ang fishing boat na to. There's also a possibility na yung mga wooden parts ng bangka ay tumalsik sa ating mga mangingisdang Pilipino. Sa kabila Hindi na nga nag-iisip ng maayos itong mga Coast Guard na to ng China. ng insidente, ipinagpatuloy ng ating mga kababayan ang kanilang pangingisda matapos silang mabigyan ng diesel, yelo at pagkain ng PCG at BFAR bilang suporta sa kanilang hanapbuhay. Ryan Lacanlale. Ay naku po, ano ang inyong masasabi mga kapatid? No? Nakakapang-init ng dugo, grabe. Nakakapang-init ng dugo. Ngayon, niniintay natin kung may magsasalita ba na kilalang mga pro-China na todo tanggol mga tol sa China. Ewan ko baka ipagtanggol pa ulit nila to. Ganun naman talaga sila eh. Mga Pilipino pa man din eh. Pero wala eh. Doon sila nakapanig mga tol sa China eh. Anong masasabi nyo rito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.